na paranoid na, no? Paranoid na, ha? Ito na, yanig na yanig na. Yanig na sila. Brother AB, you were saying something na kailangan po mabilis ang pagkilos ng mamamayan para hindi ba cut out ang Davao City as an area of protest and resistance. Yes. Talagang this should be quick, and ang mobilization nito dapat it should be very quick at hindi sila makapag-prepare ng mga barikada na mga kung ano-ano diyan gagamitin nila, container vans or whatever, no? At dapat talaga yung nandiyan na sa Davao ngayon, they should stock up, and hopefully they could mobilize in the coming hours. At ang suggestion ko diyan ka Eric is to rotate, no? Mag-ano sila, no, para to get some sleep, to get some rest, and probably eat, and then after a few more hours, 4 hours, magpapalit din naman sila, no? So, kasi hindi biro yan, ha? Nasa kalsada ka at subjected ka to the elements, Eric, no? Yeah. Yes, Jade. Guide po, Jade. Ano yun? Oo. Eric, Sir AB, yung panawagan natin, yung martial law ba, di ba, nakafocus lang dito sa Manila during that time, yung pag-alsa ng mamamayang Pilipino. Ngayon, nakikita natin... Ang unang bahagi, doon lang sa Manila. Oo, pero ngayon, nakikita natin, malawak to, ha? Mas malawak ito. Meron sa Mindanao, meron, kung magkakaroon ng mag-o-organize yung mga kababayan natin sa Visayas. May Black Monday bukas sa Manila, sa area ng Luzon. At higit sa lahat dito sa Luzon. International. Mag-organize po. Kung dito sa Davao, siyempre, dyan ang headquarters kasi ng Kingdom of Jesus Christ. Maganda, dito sa Luzon, panawagan natin sa mga kapatid nating Iglesia ni Cristo. Magkaroon din sila ng panawagan na tulad nito. Dito sa Metro Manila, dito kasi nandito headquarters nila eh. Sa Visayas, halo-halo, lahat. Hindi lamang ito Kristiyano, lahat, Muslim, mga IP, panawagan natin na magkaisa po tayong lahat. Tama po. Miss Ina, Brother Ebi, hingi ako ulit ng 2 minutes at kukuha lang ako ng karagdagang tubig kasi pang matagalan ito. Malayo-layo sa area ko ang kukuhanan ko ng tubig. 2 minutos at tuloy-tuloy po ang pagdaloy ng kasaysayan with Ginoong Ebi Hugalbot, Miss Ina, and Brother Jade at ito si Ka Eric. I'll just take a very short break. 2 minutes lang. Alam mo, Sir EB, ang sinasabi ng kapulisan, dapat maipatupad ang batas dito sa Davao daw. Diyan sa Davao, dapat magpasakop sa batas. Sino ba ang nag-aabuso sa batas? Yun na nga. Ipapatupad daw yung batas, no? May narinig ako kanina, yung kongresista ng Tingog Party List. Dapat daw manahimik na si Pangulong Rodrigo Duterte kasi he should uphold the law. Ilang provisions ng Constitution ang binabiolate nito ngayon sina Torre at more than 2,000 PNP personnel na nandyan sa KOJC ngayon. Ano bang rule of law ang tinutukoy nila? Na siya naman binibreak ngayon at hindi pinatutupad, pagkos ay binabiolate na nga nitong mga tao that are supposed to protect and uphold the rule of law. Totoo yan. Isa-isahin natin ito, ha? Himay-himayin natin, ha? Diyan lamang sa KOJC. Martial law na ang ginawa nitong kapulisan. Sila na ang nagde-decide kung sino ang papapasukin at kung may lalabas, palabasin nila. At ang gusto nila, i-occupy, i-invade yung buong KOJC compound. Sino ba ang naghari-harian at nag-aastang may-ari na ngayon? Hindi yung mga kapulisan at sa pangungulayan nitong si Torre. Yes. Illegal seizure, no? Illegal seizure na yan of property. Yung ginagawa nilang pag-occupy. Kasi nga, in servicing of a warrant, ang sabi ng batas, you are just given reasonable time. If you have reason to believe na nandyan yung suspechado na subject of the warrant, you are given reasonable time to inspect and conduct a search, no? Upon the approval of those people in that location. Itong ginagawa nila is no longer reasonable time, Jane, no, and Miss Tina. Yeah. Almost 46 hours or close to 48 hours na mamaya. Reasonable time pa ba yan? Reasonable force pa ba yan? 2,370 yata? Yes. And Sir AB, since we've been talking about the US playbook, no? And sa kasaysayan po,
Kasi yung US, yung mga pamamaraan nila, talagang wala na po yun kung yan ba ay naayon sa batas. Kasi nga, ang extraordinary rendition, ginagawa nga rin ng legal doon. How do you see the next coming days po? I mean, the next hours po na nakakita nyo ngayon doon? Kasi tingin talaga nila, nandiyan si Pastor, wala nga po dyan. Ano pa po anong plan pa nilang gawin dito? Ano pinakikita nyo na ang US interest talaga ang nananaig ngayon? Sir E.B. Well, ang dalawa yung nakikita ko dyan, no, Miss Ida, Jade. No? Number one, it's failure of their own intelligence. No? They believe na nandyan si Pastor. No? We don't, and we know that he is not there because primarily, no, pagka ikaw ay subject ng isang arrest warrant, no, ba't ka magtatago diyan na kung saan kilala na yan na nga ang living space mo or your place of residence, no, for practical purposes hindi ka talaga mamamalagi diyan. So it's a failure in intelligence on their part, no? Second is to intimidate the people of Davao, the KOJC, who happen to be, their only crime is supporting the Dutertes. That's your only crime as KOJC members, no? You are collateral damage, no? And they don't care about your religious feelings. They don't care about your private rights protected under the Constitution. What they care about is to destroy the Duterte. Iisa lang talaga yung pulot-dulo dyan, Ina and Jade Eric. Gusto talaga nila is to wipe out the Dutertes in our political sphere. Tama. Yes. At yan Sir ay Edi. napakalaking interest ng ng Amerikano, Miss Ina, Yes. Brother Sir Eddie, Edi, and Jade. Yeah, go lang Ina. ako. Susugan ko lang ito nga sinabi ni Sir E.B. Kasi ang napapansin din natin, yung nagmamadali. Kasi ang nakuha nating report, kailangan before November talaga. At ito na nga yung panahon na ibinibigay sa kanilang deadline. How important? Yes. Yun yung nakikita nyo. Ano bang meron? Bakit kailangan nilang gawin na ito ngayon? Sapagkat magkakaroon ng eleksyon sa Amerika and there might be a change of government in America mula doon sa pakialamero at manunulsol na grupo ni Joe Biden ay pwedeng ang pumalit ay si Trump. Although hindi natin garantiya na 100% ay hindi mangingialam ang Amerika sa pangloob na usapin ng ating bansa, but at least si Trump ay hindi po ang tipo ng presidente na uunahin niya ang pangingialam, paggira-girahan kaysa interes ng negosyo at pagbangon ng Amerika. So makakapokus sa pangloob na usapin ang gobyerno nila. So that time, wala si Marcos ng masasandigan para ma-recover ang mga nakaw na yaman at ang kanyang maniobra na magkaroon ng patron sa kanyang pananatili sa poder magiging mahina. That's why gusto nilang tapusin ngayon na mawala, sabi ni Brother Ebi Hugalbot, mawalop at ma-wipe out sa political map ang mga Duterte, at least sa national scene, sa national posisyon. That is exactly why they are also so very, very badly to paralyze ang Kingdom of Jesus Christ at si Pastor Kibuloy, sapagkat nakikita nila na dito manggagaling ang support, information, and political influence that will sustain the popularity and influence as well of the Duterte all over the country. At pangatlo, mahalaga ang deadline na yan sa kanila dahil papasok na ang campaign for election sa 2025 at magkakaroon na po ng distraction sa focus ng kanilang operational maneuvers dahil gusto nilang idomina ang resulta ng eleksyon for whatever means necessary. Kaya ito ngayon mahalaga din sa bahagi natin, Miss Ina, Brother Jade, and Brother Ebi Hugalbot, na hindi na po umabot pa at lumawak pa ang pagdurusa ng mamamayan sa susunod na mga buwan sapagkat lumalala at lumalalim by the day ang pagkabulok at pagkalugmok ng gobyerno ni Marcos na nabubulit sa korupsyon, abuso sa kapangyarihan at ala diktadura na paghahari-harian na walang nirerespeto ng mga karapatan ng mamamayan. Yes, no, Jade, no, and Miss Ina, I would agree to yung sinasabi ni Eric kanina. Talagang tama siya, no? At I will have to add a little bit of trivia to that, Yes, no? great po, great. Yes, no, Mr. Trump, if he becomes president again, historically, si Mr. Trump kasi at si PRRD have established a very cordial relationship, no? Tama. At in fact, isa sa pinaka nakita ko na talagang may sense of respect, no? Kaya nga I was so proud when PRRD was president because even the American President Donald Trump, even the Russian President Vladimir Putin
even the Chinese President Xi Jinping had so much respect with to PRRD. Hindi ko nakita yan in all of 53 years in my entire life as a Filipino na ganun laki ang respeto nitong mga superpowers countries, no, doon sa panahon ni PRRD. Kaya gusto talaga nilang madaliin yan so that hindi magiging issue during the campaign ang pinagagawa ng mga fighting boys dito sa Indo-Pacific because mind you, Jade, no? Itong issue ng Indo-Pacific at ng South China Sea will probably become one of the issues dun sa campaign. Because ito yung sinasabi nila, the NATO expansion in the Indo-Pacific region, which is akin to the NATO expansion in Eastern Europe, which actually led to this Russia-Ukraine war na hanggang ngayon ay almost 700,000-800,000 Ukrainians na ang namamatay. So, this will be also a crucial issue. Kaya gusto na nilang madaliin to redeem Joe Biden or Kamala Harris's candidacy. At yes, at